Ngayon po ay Saturday ng ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap, nang sa ganon ay malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo ng ganito. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo. Mahal kayo ng Ama at minamahal niya kayo sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako nga'y nanggaling sa Ama at naparito sa daigdig. Ngayoy aalis na ako sa daigdig at babalik na sa Ama. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang ating mararamdaman kung tayo po ay iniwan ng taong ating minamahal at ginagala, nakakadurog ng puso, at kung maaari, ayaw nating marinig ang mga katagang goodbye o paalam. Ngunit ang goodbye o paalam ay isang katotohanan na bahagi na ng buhay ng tao. Bakit nga ba ayaw nating marinig ang salitang goodbye o paalam at ayaw nating mahiwalay sa taong iniibig natin? Dahil ang goodbye at paghihiwalay ay lagi hong mayroong kasamang kalungkutan. Maaring ang mga alagad ay nakaramdam din ng lungkot. Isipin mong nandoon ka sa kanilang sitwasyon kung saan namamaalam sa Jesus sa kanila. At siguradong pati ikaw din ay maluluha at malulungkot. Ngunit hindi tulad ng pamamaalam ng tao na madalas ay permanente at nag-iwan ng emptiness. Ang pamamaalam ni Jesus ay temporary at hindi permanente at hindi po nag-iwan ng emptiness sa kanyang mga alagad. Sinigurado niya sa kanyang mga alagad na pag siya ay nakaalis na, maaari pa rin nilang gamitin ang kanyang pangalan sa kanilang paghingi sa Ama sa kanilang panalangin, at sa pamamagitan ng kanyang pangalan, maaari nilang matanggap ang anumang hinihiling nila sa Ama. Ngunit hindi rin ito nangangahulugan na atin pong matanggap ang anumang ating gusto na hinihiling natin sa Ama sa pamamagitan ng mga salitang hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ibig sabihin ng pagdadasal sa ngalan ni Jesus ay ang pagdadasal ayon sa kanyang pamamaraan at kalooban. Na tulad kay Jesus, gawin natin ang panalangin o dasal na bahagi ng ating buhay sa araw-araw. Lumapit tayo sa Diyos tulad ng isang anak na naglalambing sa kanyang mapagmahal na Ama. At kung mayroon tayong hinihiling ay yung mga bagay lamang na aayon sa kanyang kalooban. Mayroon pong nagsasabi, prayer is not an attempt to force God's hand. It is a humble acknowledgement of helplessness and dependence on Him. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.